Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Actually, nagawa ko na 'to 'no, 'tong video na 'to. Ang problema nga lang, binablock ni YT do sa specific, words na hindi ko nababanggitin sa pagkakataon na 'to. Ito, regarding kay Alfred Vargas ano, yung anak nila. Nakaranas ng hindi ko masabi yung word siguro nakaranas ng pang-aapi sa kapwa estudyante. Tama ba? Ano 'to si YouTube. So, ito yung nangyari. Yung anak ni Alfred Vargas kasi, inaapi ng kaklase niya. Sabi dito, no, nanindigan si Quezon City 5th District Councilor Alfred Vargas para sa kanyang anak na si Cristiano. Matapos ito makaranas ng B sa school, 'di ba? Particularly do sa swimming lessons kasama ang isang kapwa menor de edad. Kahapon, as of nung post nitong article, April 30, nagsampa ng kaukulang reklamo ang aktor, politician at aktibong anti-B advocate kasama ang asawang si Yasmin Vargas laban sa magulang ah, ng bata upang mabigyan ng leksyon at proteksyonan ang kapakanan ng kanyang mga anak. 'Di ba? So meron ako nabasa dito kasi na kahapon, no. Hanapin ko nga dito yung yung detalye. Kasi yung yung magulang ng ng bibi do sa anak niya. Hindi ko kasi masabi, arte kasi ni YouTube eh. Dini-discuss lang naman, di naman pinapakita eh. Yung si yon, anak ni Robsy, isang artista din. So, paano ko ba ikikwento ito? Parang ang nangyari dun sa ah ito, wait lang ha. Ito yung mga pahayag hindi ko din pakita kasi makikita yung word na B eh. Meron pa nga ginawa yung anak nila na hindi talaga appropriate at sobrang sakit sa kalooban namin. Kinadyot niya yung anak. Kinadyot daw yung anak. Kasi nangyari, nasa swimming, no? Nasa training sessions. Parang ina-attempt na na lunurin yung anak niya daw di umano. At maraming beses na nangyari yon kahit na ni-remind na nila at umapila na dun sa parents, parang hindi daw pinapakinggan nung parang ang tingin nung kabilang panig away bata lang. Ito kasi yung mali eh. Tandaan niyo mga kababayan ko. Magkaiba ang scale ng problema ng isang bata sa isang problema ng matanda. Dapat bilang magulang naiintindihan natin sorry naiintindihan natin yung gravity ng problem pagdating sa mga bata. Kasi mga maliliit na bagay kasi big deal na sa mga bata eh. Akala natin siguro yung away bata lang. May mga example kasi na na dapat intindihin natin bilang magulang. For example, ganito sa problema ng bata, let's say may laruan siya hanap nga ako laruan dito. Ito halimbawa wala akong mahanap eh. Star Wars to eh. So ito halimbawa, may laruan ng bata Yung paa nitong spaceship na to naputol. As a parent, alam mo dapat na big deal sa bata 'yon. Sa'yo, matanda ka na, kung maputol man yan, ano ngayon, di ba? Ikakagutom ba natin yan pag naputol natin yan?
bilang adult kasi ganun tayo mag-isip eh. Hindi natin alam yung scale ng problem sa mga bata. Halimbawa, ito, favorite toy niya to, no? Na ito lang yung nakakapagpaligaya sa kanya. Naputol yung, yung paa. 'Di ba? Pwede mo kasi i-dismiss yan eh. Ano ba yan? Ano lang naman yan eh. Laruan lang naman yan. Malulungkot ka. Bili tayo ng bago para wala ka ng problema. Pwede mag-work, pero iba kasi pag nag-attach ang bata sa ganito eh. Ano ba ibig ko sabihin? May mga problem ang bata na sa mundo nila malaki yun. Yun ang nafe-fail sometimes sa mga magulang na intindihin eh. For example, yung na yan. Sabi ko yung word. Pambihira. For example, yung nangyari na yan, sana hindi ako mahalata ni YouTube. Yung nangyari na yan, for example, no, yung kantsawan, sa mundo ng mga bata, big deal kasi yun eh. Pero sa atin, as an adult, pag napapanood natin yun, walang walang kwenta sa atin yun eh. 'Di ba? Kasi alam natin nagbibiruan lang 'yan. Kasi pag tayo mga adult ang nagganunan, nagtatawanan kasi tayo eh. Bibihira ang mapikon sa mga ganong bagay. Pero sa mundo kasi nila, dapat naiintindihan natin na big deal 'yon. At bilang magulang, concern tayo dapat sa mga ganong bagay. Sabi pa dito, meron pang ginagawa na hindi talaga appropriate at sobrang sakit sa kalooban namin. Kinadyot ako, kinadyot sa malaswang paraan. At nung nakita ng misis ko at sinabi sa nanay, tinawanan pa ng nanay at sinabi, he's just dancing. 'Di ba? Parang laging dinidismiss at ginagaslight nung kabila. Every time we go to the parents to try resolve these issues, we were either dismissed or gaslighted. Sabi niyang ganon. The situation reached a breaking point during swimming competition at the Rizal Memorial Sports Complex last February. In the event, Vargas and several other people personally witnessed, nakita daw, yung minor na tinutulak yung anak niya sa side area ng pool during warm-up period, almost injuring his son night before the competition. After the injury, two other friends of the B laughed at his son, pinagtawanan daw, as he was left on the ground, causing the child severe fear and emotional distress. Masakit sa magulang yun, no? Bilang ama, may isang bagay na hindi mo kayang tiisin ang makita ang anak mo na inaapi. The only regret we have is we didn't do it sooner. Ilan ang mga ito sa marami pang ginawa sa anak ko. Hindi ito simpleng away bata, correct? Hindi ito bagay na dapat palampasin. Diba? In the complaint, the Vargas couple emphasized that the respondents failed their legal duty under the family code to supervise and discipline their child. But kasi parang walang pakialam yung magulang. Well, ito yung side ni Alfred Vargas, no? Pero ito naman yung side ni Robsy. Diba? Tingnan natin yung side ni Robsy. Ito yata yung bully, kaya lang hindi ko napapakita yung bata. Artista pala ito si Robsy, no? Artista siya. Tingnan nga natin mga comment do sa anak niya. Mukhang binubura niya yata eh. Bowie ang name daw. Tapos sabi nung comment, nagra-rhyme daw. Anyway,
Dito sa statement ni Rob C regarding do sa pagsampa ng kaso. Kasi hindi si seryosohin to hangga't hindi sinampahan ng kaso eh. Buwi. Buwi the bee. Ito. So ito yung sinabi ni Rob C. As usual dahil siya yung kinasuhan, malamang itatanggi niya yun, sabi niya gano'n. Matapos ko ilahad ang aking madamdaming reaksyon ng pangalanan kami ng partner ko sa publiko nang naghabla sa amin, samot-saring reaksyon na lumabas. Marami ang nagbigay suporta at panalangin, ngunit dahil na rin sa larawang inilalabas sa harap ng kamera na shinare ngayon na nagpapakita sa akin bilang kontrabida, umani rin ako ng kritisismo. Nakakasiguro kayo sa likod ng camera ay isa akong hindi pa ito yung hindi pa ito yung main main statement mo. May sinabi ka pa dito wait lang ha. Ito. Ang sabi mo dito, ito yung una, kasi nakatanggap ka rin ng backlash dito Sabi dito, tahimik lang po akong tao, ayaw ng kaaway, ayaw ng gulo. Kahit pa madalas naaabuso. Excuse me. Dahil laging pinapairal ang kapayapaan at respeto, pero sa patuloy na pag-aagrabyado sa aking pamilya, lalo na sa aking anak, panahon na para basagin ang katahimikan. Sa aming mga pamilya at mga kaibigan, humihiling po kami ng dasal at pangunawa at makakaasa po kayo na buong tapang naming haharapin ni Jovel ang nasabing reklamong isinampa sa Manila City Prosecutor's Office na di umano ay ng ang aming anak. Hindi ko na sasabihin kung ano yun. Sobrang sakit bilang magulang na maakusahan ng aking 8-year-old na anak ko, lalo na hindi totoo at malinaw na binaliktad ang naratibo. Tama na, sobra na, labis na ang paninira. Ipaglalaban po namin ang katotohanan. Wala man po kaming yaman, wala man po kaming yaman o impluwensya, hawak naman po namin ang integridad at katotohanan na hindi nabibili ng posisyon. Maraming salamat po. So, may narrative naman siya na dahil may impluwensya at mayaman yung di ba? Same naman yan Same dahilan yan pagka palilitawin mo na naaapi ka. Well, hindi naman natin alam talaga yung facts, Ito yung words against do sa words ni Alfred Vargas. Parang ang lumalabas, binabaliktad daw yung narrative. Diba? Siyempre, pagtatanggol nila yung kanya-kanyang anak Kaya lang, kung ako mag-iisip, hindi ko nakikita, bakit kailangan, ibig ko sabihin, ba't kailangan idemanda ka pa? Unang-una sa natin, parang trivial lang naman yung yung pangyayari. Ibig sabihin, kung ako hindi ako judge hindi ko naman titingnan sa legal na pamamaraan to. Pero feeling ko may pagkukulang ka kaya humantong sa ganyan. Hindi nyo binigyan ng focus Huwag nyo kami bigyan ng bullshit na yung parang inapi kayo dahil may impluwensya na mayaman yung kaaway nyo na unang-una, hindi naman magdidemanda yan ng parang trip-trip lang. Unang-una, sino ka ba? I mean, threat ka ba sa ano magiging motibo ni Alfred Vargas para gumawa ng issue na ganyan? 'Di ba? Threat ka ba sa kandidatura ni Alfred Vargas? Baka threat ka. Pwede, 'yon, gawan ka ng issue. Halimbawa, or ikaw ay may matagal na kayong alitan noon pa, maliban dyan sa mga anak nyo, may tanim na galit sa'yo para gawin ni Alfred Vargas yan. Pero kung halimbawa yung about sa anak nyo lang na
na solvable naman yung problema, tapos magdedemanda dahil doon, ibig sabihin may pagkukulang talaga. May pagkukulang ka talagang ginawa. Ako, for me, yun ang size up ko. 'Di ba? Then after nitong statement na to, naglabas uli siya ng statement, no, si Robs, yung binasa natin kanina. 12 hours ago ito eh. Sabing ganun yung ganun. Matapos kong ilahad ang aking ang aking madamdaming reaction pala nang lumabas ang pangalan kami ng partner ko sa publiko ang naghabla sa amin. Samot-saring reaction na lumabas, marami ang nagbibigay ng suporta at panalangin, ngunit dahil na rin sa larawang inilabas sa harap ng kamera na shinare ngayon na nagpapakita sa akin bilang kontrabida, masyado namang hindi ka mag-direct to the point. Umani rin ako ng mga kritisismo. Nakakasiguro po kayo sa likod ng camera, ako ay isang mapayapang tao at walang kasalanan sa mga binibintang sa amin. Ganon din ang aking partner at nag-iisang anak. Siya po ay maayos at responsable naming pinalaki. Ba't ganun nga nangyari? Marami pong testigo at dokumento na nagpapatunay kung sino-sino talaga ang nang bibi. Bata man o matanda, kung sino ang bini. Bata man o matanda at kung paano nangyari ang pambibi noong February 2026. Tulad ng orasan sa tamang panahon, oras at forum, lalabas po ang lahat ng ito. Sa ngayon, humihiling po ako sa inyong pangunawa. Iwasan sana natin ang panghuhusga habang hindi pa lumalabas ang buo at tunay na kwento. Para sa aming mga mahilig mag-post, para naman sa mga mahilig mag-post at di nasasaksiyan ng tunay na istorya, pakiusap po na iwasan ng paninira at pagiging judgmental, lalo na ang paglathala ng mga di otorisadong larawan. Lalo na kung may kasamang minor de edad, ito pa ilabag sa batas ayon na rin sa paalala ni Attorney DJ Jimenez, aka the Filipino Street Lawyer, na patuloy na gumagabay sa amin sa gitna ng pinagdaraanan namin ito. Kasi sir, sa totoo lang, masyadong although na importante yung talakayin yung problema, masyado kasi siyang mababaw sa demandahan eh. Although na seryoso nga naman yung problema, katulad na na-mention ko kanina, masyado siyang mababaw para idaan sa demandahan. Ang problem kasi, sir, parang wala talaga kayong ginawa. Na kung tutusin, ito na pag-uusapan ito eh. Well, maliban na lang katulad nung sinabi ko kanina, kung may motibo si Alfred Vargas na iba, no? Kaya lang, napakasili naman nun na para dyan ka idemanda. Diba? Kaya kung ako ngayon ako ng opinion ngayon, mukhang ikaw yung tagilid para sa akin ha. Pero hindi pa naman natin alam yung kabuuan. Kasi hinahanapan ko kasi ng dahilan para gawin ni Alfred Vargas sa'yo yan, ayon sa narrative mo. Yung parang, hindi naman pala yun yung nangyari. Anak mo pala yun na ape. Pero bakit hindi ikaw yung, hindi ikaw yung pumilit kumausap kila Alfred Vargas? Bakit sila Alfred Vargas pa yung nagdemanda? Diba? Well, tingnan natin para maintindihan natin, bigyan pa natin ng time. Baka masagot din yung mga katanungan natin regarding dito sa problem na to. Pero ano ba yung lesson, no? Pag may mga ganyan, sa mga, lalo na ganun pa kabata, yung mga ganyang bagay, importante kasi na laging nakasubaybay ang magulang eh. Kasi pwedeng magbunga yan ng trauma sa bata. Pag lumaki, di ba, yung alam nyo na, mahahantong sa hindi maganda, dadalhin niya yan kasi habang buhay eh. Di ba, yung iba, nakaka-move on pag tumanda na. Kasi dumadating yung time na nagiging kaibigan din naman nila yung umaapi sa kanila. Pero pag ganyan kasi, mababawasan ang confidence ng bata eh. Kung hindi aayusin eh. Na ironic dito, sila pala yung, sabi niya, sila pala daw yung ginaganon yung anak nila. Pero bakit hindi pa kayo yung nagrereklamo? Hindi pa kayo nag-i-initiate ng
ng pakikipag-usap kay Alfred Vargas, eh anak nyo pala yung naagrabyado. 'Di ba? Kulit, no? Anyway, ano masasabi nyo dito? Comment na lang po kayo sa baba. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.